State of the Nation. Nadipuga. Ato pagido? Haro-oro. Oo. Pagido? Dahil sa lakas ng hangin, napahinto ang sasakyang ito sa Murcia, Negros Occidental. Ilang saglit lang ay may nabuo ng buhawid. Pumutok ang mga nadaanang poste ng kuryente. Ayon sa Pag-asa, karaniwang nabubuo ang buhawi sa mga patag na lugar at kapag may severe thunderstorms. Sakaling makainkwentro ito, humanap kaagad ng ligtas sa lugar gaya ng matatag na gusali. Mainam din na makahanap ng mga bagay na panangga sa ulo, gaya ng helmet. Bago ngayong gabi, isang nagkaaberyang truck ang nadisgrasya sa Binangonan, Rizal. Inararo nito ang isang nakaparadang jeepney at e-bike bago sumalpok sa poste ng kuryente. Sugatan ng driver at pahinante ng truck na hinihinalang nawalan ng preno sa kalsadang pabulusok. Inaayos na ngayon ang posting nabali sa tindi ng pagkabangga. Mga kapuso, doble ingat sa mga binibili. Bistado sa magkahiwalay na operasyon ng pagbebenta ng mga naggamit ng mantika, pati mga gamot na direhistrado. Yan ang exclusive report ni Marisol Abduraman. Sinalakay ng CIDG, Detection Special Operations Unit, ang condominium unit na ito sa Pasay City. Misturang pharmacy ang loob nito dahil sa sandamakmak at kakaibang mga gamot. Hindi pangkaraniwan na brand at may mga foreign characters pa. Ang masama nito walang validation ng ating FDA. Kabilang sa mga nakumpiska ang antibiotics, pain reliever, gamot para sa puso at herbal medicines na di hamak daw na mas mura kumpara sa mga branded. May imported beauty products din. The problem is, there's really no assurance that this medicine will have the effect. Ito ay dangerous chemicals at tinake ng ating kababayan. Delikado talaga. Bukod sa mga Pinoy, mga Chinese, Taiwanese at Vietnamese na POGO worker daw ang kalimitang parokyano ng mga gamot. Arestado sa operasyon ang isang Chinese. You are selling fake or unregistered medicines here in the Philippines? You sell unregistered medicines? Antibiotics, medicines? Are you selling them? No, I think Patuloy ang investigasyon ng CIDG-DSOU para matukoy ang posibleng kasabwat ng narestong suspect. Sa Isabela, warehouse na may illegal namang bentahan ng recycled cooking oil ang sinuyo ng PNP-CIDG. Nanggagaling daw ang used oil sa ilang kilalang food chains. Aabot sa 3.5 million pesos ang halaga na nakumpiskang galong-galong mantika. those are waste products for proper disposal in accordance with the environmental laws. Instead na itapon or i-dispose, ang ginagawa ay nire-recycle. Sa pag-aaral ng World Health Organization, posibleng mauwi sa type 2 diabetes, hepatic steatosis o liver disease at cardiovascular diseases ang pagkonsumo ng mantikang ilang beses nang nagamit. Mataas din ang tsansang magka-cancer. Batay naman sa pag-aaral ng Singapore Food Agency, sinampahan na ang mga suspect ng reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Acts of 2009, Consumer Acts of the Philippines at Food Safety Act. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hulikam sa Pasig ang pamamaril ng lalaking rerespak umano sa mga nanakit daw sa anak niya sa basketball. Sa kuha ng CCTV, kita ang tila pag-aabang ng tatay sa mga target. Pero nang makasalubong niya ang mga ito, siya naman ang tinulak, sinuntok at binato ng helmet. Doon na sila pinaputukan ng suspect. 3 ang nasugatan na mabuti na ang lagay. Ang suspect na inaresto na, iginit na ipinagtatanggol lang niya ang anak at desidido raw nakasuhan ang mga nanakit sa anak. Tanggal ang 3 tauhan ng Bureau of Immigration matapos matakasan ng isang wanted na Koreano. Nagsinungaling pa umano sila sa ipinasang report sa opisina. Kung paano sila nabisto, alamin sa report ni Salima Refran. Paghinto ng sasakyan ng Bureau of Immigration sa labas ng Quezon City Hall of Justice noong March 4, sinakyan agad ito ng kinilalang high-profile Korean fugitive. Wanted siya sa Korea dahil sa large-scale fraud at estafa naman dito sa Pilipinas. Kasunod niyang sumakay noon ng ilang kawani ng BI. Pero ang Koreanong katatapos lang humarap sa piskal, makikitang walang suot na posas. Very suspicious
po yung mga nangyari, talagang makikita natin na may kakaiba doon sa sitwasyon na yon. Kasi wala pong posas, hindi po naglalakad sa tabi, parang hindi po binabantayan at very loose. Sunod na nakuhanan ng suspect sa labas ng isang bar sa Scout Chuatoco. Sumakay siya ng isang van sa Tumakas. Ayon sa BI, taliwas ang video sa inireport sa kanila ng BI escorts ng Koreano. Allegedly, tumakas daw itong Korean fugitive na to. Gumamit daw ng palikuran. Nagsisinungaling po itong tatlong ito. Sinibak ng tatlong nagsilbing escort at nahaharap sa mga reklamong kriminal. Patuloy ang manhunt sa Korean fugitive. Wala namang nadatnang tao ang mga taga-Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa niraid nilang umano'y Pogo Hub sa isang high-rise building sa Makati City. Tanging mga SIM card, OTP generator at English scripts na gamit sa pang-i-scam ang nakita roon. Ang PNP-CIDG iimbestigahan kung posibleng natunugan o may nagtimbre sa operasyon. Ang kwento ng mga tao sa baba is mga 4 o'clock o to 5 o'clock nagtatakbuhan daw pababa itong mga tao. May nakita tayong memo from somebody na may inspection yan. Kung legal sila, hihintayin nila tayo. Definitely Pogo ito. Pogo ito, kung hindi man ito scam hub. Isinara na ang ilang palapag ng gusali dahil sa kawalan o kakulangan ng permits. Itinanggi naman ng building management na may Pogo sa gusali. Kasunod naman ng Chinese na nagpakilalang empleyado ng Lucky South 99 at Sun Valley. Sumuko rin ngayong araw ang 7 Indonesian na nagpakilalang Pogo workers. Lahat sila iimbestigahan. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 66 na araw bago ang eleksyon 2025, patuloy sa pag-iikot ang senatorial candidates para ilatag ang kanilang plataforma. May report si Mariz Umali. Nag-ikot sa Northern Mindanao si Luke Espiritu kung saan dumalo siya sa forum kaugnay sa liquefied natural gas energy kasama si Leody de Guzman. Nakiisa si Senador Bato de la Rosa kahapon sa Indigenous People Day sa Tibuli, South Cotabato. Si Senador Bongo nagpaalala sa local leaders na unahin ang kapakanan ng taong bayan. Sa Camarines Sur, ibinida ni Ping Lacson ang mga nagawa noong siya'y senador. Si Senador Lito Lapid ide-develop daw ang turismo tulad ng ecotourism. Libreng libing sa mahihirap ang sinusulong ni Senador Amy Marcos. Inilatag ni Manny Pacquiao ang plano sa edukasyon at libreng pabahay. Pinuri ni Tito Soto ang papel ng kababaihan sa paghubog sa bansa. Si Senador Francis Tolentino idiniin ang kahalagahan ng railway system sa Bicol. Si Congressman Erwin Tulfo layon daw tugunan ang problema ng baha sa Bicol. Trabaho para sa lahat ay sinusulong ni Congresswoman Camille Villar. Si Benher Abalos gusto raw ipaalis ang EVAT sa kuryente. Edukasyon at healthcare daw ang tututukan ni Makati Mayor Abby Binay. Presyo ng mga bilihin ang tinalakay ni Senador Ramon Bong Revilla. Pagiging responsable sa kalusugan ang tinalakay ni Senador Pia Cayetano. Si Amira Lidasan sumama sa pag-alala ng Bloody Sunday Massacre noong 2021. Sa Iloilo, pagpapababa sa presyo ng bilihin ang tinalakay ni Kiko Pangilinan. Reforma sa edukasyon ang sinusulong ni Bam Aquino. Ipaglalaban ni Ariel Querubin ang karapatan ng taong bayan. Tapat na paglilingkod ang binigyan diin ni Bonifacio Bosita. Kabilang ang kapayapaan at katahimikan sa advokasya ni Philip Salvador. Libreng therapy para sa special needs children ang nais ni Angelo de Alban. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dagupan, Virac at Tacloban. Sa mga lugar na ito sumipa sa delikadong antas ang damang init ngayong araw. Mas kailangan daw sa panahong ito na protektado ang balat para iwas sunog at UV radiation. Ang skincare tips sa damin sa Tip Talk ni Von Aquino. Babad sa araw ang mga lineman tuwing trabaho. Pero sabi ni Joseph, iba raw ang init ngayon. Hindi nakagaya ng dati, ma'am. Ngayon, mahapdi na sa balat yung init. Ito yung pagbabago ng klima dahil sa mga pag-release natin ng greenhouse gases. Delikado ang sobrang exposure sa araw ayon sa mga dermatologist.
dahil ang UV o ultraviolet rays ng araw nakasisira sa balat at mata. We don't have a very good ozone layer anymore to protect us from this UV. Malaking tulong daw na malaman ang UV index na panukat ng antas ng UV radiation. The UV index varies from varies in a day, no? And usually it's highest between 12 to 4, no? Or 12 to 2. No, ganon. So, yeah, sa noon time. When the UV index na goes to the very high levels, no? Or the extreme, which is 7 or 8 and up, that's when people are advised not to go out of their houses na. Because it can be to, hindi lang sun exposure, hindi lang sunburn ang aabutin, but they can get dehydrated, and you can have na parang ano ka na, magkakaroon ka na ng ano ba dito, yung nahihilo ka na, heat stroke na. Kaya kapag moderate to high ang UV index at kailangan lumabas ng bahay, payo ng mga dermatologist, mag-sunscreen na may SPF 30 pataas katumbas ng 1 teaspoon sa kada bahagi na mabibilad sa araw. Magpahid nito kada 2 oras. Pero kahit pang mababa ang UV index, maaari pa rin magka-sunburn. Depende sa tolerance ng balat sa UV rays. Kung maputi ka, mas mabilis kang magpa-burn. At kung medyo darker ka, mas matagal kang mag-burn. And usually, ang manifestation niyan is pag ikaw na arawan, mahapde, namumula. Kapag nakaranas ng sunburn, payo ng mga dermatologist, maligo ng malamig na tubig. And at the same time, no, hindi lang maligo araw-araw, you can use a mild soap. Para mabawasan ang hapdi o pamamaga, maglagay ng cold compress o magpahid ng pinalamig na skin moisturizer. Kapag ito'y namamaga talaga, tas parang you can put a hydrocortisone cream, which is over-the-counter steroid. Kung meron kayong cucumber, meron kang aloe, those are mga home remedies na pwede mong ipahid sa balat kasi those are all cooling. Hydration is key rin. Uminom ng 1 to 2 liters ng tubig kada araw at kumain ng matubig na prutas. Magsuot ng damit na may magaan at preskong tela para maiwasan ang bungang araw. Magbaon ng pamalit na damit kapag pinagpawisan. Ugaliing maghugas ng kamay para maiwasan ang impeksyon, bakterya, fungus at virus. Pwede ring mag-cooling spray o mist pero dapat ding mag-ingat. Try to read lang that you don't have a lot of alcohol kasi it's the alcohol content that can also irritate. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaalmahan ng grupo ng mga telco ang Konektadong Pinoy Bill na hawak na ng Bicameral Conference Committee. Layo ng panukala na palakasin ang internet connection sa bansa, lalo na sa mga liblib na lugar. Sa ilalim nito, hindi na i-require ang mga nais maging internet provider na makakuha ng legislative franchise o prangkisa mula sa Kongreso. Ayon sa isang grupo ng telco, hindi sila nakonsulta rito. Dito patas dahil pinahirapan daw silang makakuha ng legislative franchise, nagsisilbi rin daw nilang proteksyon. Patasin daw ang multa sa panukala na malalaking telco lang daw ang kayang magbayad. Paglilinaw naman ng DICT na isa sa mga lumahok sa pag-draft ng panukala, ang hindi lang i-require na magka-franchise ay mga serbisyong limitado sa internet o data. We went all through that process. After a few years, ito na sasabihin na okay, hindi na tayo kailangan ng franchise. So natanggal yung requirement na yon o yung safeguard na yon. Napaka-critical ng telecommunications, lalo ngayon sa political environment. Kung mag-ooperate po kayo na parang telco, meaning meron pong voice, merong ano po yung binibigay na telco, is yun po yung kailangan ng franchise. Pero pag data po siya, hindi po siya kailangan na mag-require ng franchise. Pagtukoy sa maling impormasyon online at epekto ng boto sa estado sa buhay, ang ilan sa tinalakay sa GMA Masterclass Eleksyon 2025 dapat totoo City sa Pangasinan at Batangas. Binisita ng ilang kapuso personalities ang Universidad de Dagupan at iba pang paaralan sa North at Central Luzon, pati ang De La Salle pa sa Batangas. Binigang diin sa mga estudyante ang papel ng media bilang tagabantay at taga-usisa ngayong eleksyon. Pati ang responsibilidad ng mga botante na gamitin ng tama ang impormasyong nakukuha, lalo na sa digital media.
Itinuro rin ang pagtukoy sa tama at maling impormasyon online at kung paano ito lalabanan. Nagsilbing speaker sa masterclass sina GMA News Online Editor-at-Large at documentarist Howie Severino, GMA Integrated News Reporter Joseph Morong, Integrated News AVP and Deputy Head for Social Media Eileen Perez, Digital Strategy and Innovation Lab Senior Manager Bernice Bukaw, Beauty Queen at Sparkle Artist na si Bea Gomez at ang Sportscaster at Analyst na si Martin Antonio. Nagbigay din ng mensahe ang Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News, Regional TV at Synergy na si Oliver Victor B. Amoroso. We want to make our country and lives better. We can start with just one vote. 5 buwan matapos ang military service, Kai ng EXO handa nang mag-concert sa Pinas sa Hulyo. Malapit na ring mag-comeback ang BTS at ang pasalubong nila sa ARMY, 2 bagong proyekto. From K-pop kings to a real queen. Streaming na on all digital musical platforms ang debut single ni Michelle Marquez D, na first collaboration din ng GMA Music at Star Music. Binisita naman ng pamilya Magalona ang libingan ni master rapper Francis M sa kanyang 16th death anniversary. Nagbigay pugay rin si kapuso comedy genius Michael V na ipinost ang video ng kanyang back tattoo na inspired daw sa OPM icon. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. It looks like we are losing attitude control of the ship. Mission failed ang Starship ng kumpanyang SpaceX sa gitna ng test mission ito para sa satellite deployment. Ayon sa kumpanya, nagpakiikot-ikot ito, pumalya ang mga makina hanggang tuluyang sumabog. Ang mala shooting star na debris mula sa pagsabog tanaw sa Caribbean pati sa Miami, Florida. Ang Mars rocket program na ito ni Elon Musk, ikalawang beses nang nauwi sa pagsabog ngayong taon. High school life, kay saya, puno rin ng kilig. Gaya ng couple sa Cabanatuan na ang kasal-kasalan noon sa wedding booth, nagkatotoo at ngayoy happily married. Pusuan na yan sa report ni Rafi Tima. Ang kilig kay crush na uwi sa kasal-kasalan noong high school. Unang pag-ibig ni Haruka at Edward. Ang kilig sa kasintahan na nagsimula noong high school na uwi sa totoong kasalan. Ang huli at endgame, sina Haruka at Edward pa rin. Entry nila ito sa TikTok trend na "Did we make it?" Ang para sa kanila, malinaw na oo ang sagot. Ngunit muntik na rin hindi matapos mag-break ng halos 1 taon. Marami ang napangiti sa kwentong yan. May mga kinabahan. Napa sana all at umaasa na mag-work din ang tadhana sa kanila. Pero sina Haruka at Edward isa lang ang gustong iparating. Naway lahat maging una at huli. At kung hindi man, pipiliin para sa walang hanggan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.